Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Lacson nangangalap na umano ng mga testigo at ebidensya laban kay Senator Cayetano upang masigurong makulong ito. Ibinida ni Senator Ping Lacson na nangangalap na siya ng mga testigo at ebidensya upang makabuo aniya ng kaso laban kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, handa umano Ayon kay Lacson, handa umano ang mga ito na magbigay ng impormasyon at ebidensya upang mapanagot si Senator Cayetano. As of this morning, sabi, post ni Lacson ito, I'm still counting informants and witnesses, directly or through intermediaries, willing to provide information and evidence to put him in his proper place, the Payatas, Quezon City Jail. Binigyan din ni Lacson na ipagtatanggol niya ang kanyang integridad matapos umano siyang atakihin ni Cayetano. Nauna rito, question ni Senator Cayetano ang paglaki ng net worth ni Lacson at inakusahan ang administrasyon ng paggamit umano ng kuyog kaso kulong. Grabe ano? KKK. Kuyog kaso kulong laban sa mga kritiko. Bilang tugon, muling inakusahan ni Lacson si Cayetano sa umano'y 6.79 bilyong budget insertions at iba pang irregularidad na mariin namang itinanggi ng senador. So, grabe na talagang grabe na ang bangayan sa politika natin ngayon. 66 years old na ako, marami ng administrasyon na napagdanan ko. Ngayon lang ito nangyari. Grabing divided na ang ating bansa dahil sa mahinang leadership ng ating Pangulo. So, ayun, kuyog kaso kulong. Agree ako niyan. Sinong napakulong? Mga mastermind napakulong ba? Mga dilis ang napakulong nila. Ex-Senator Revilla, kung meron man siyang nalustay, maliit lang compared sa mga masterminds. Jinggoy, ganon din yun. Lalo na si Senator Marcoleta. Anong kinalaman ni Senator Marcoleta sa flood control na yan? Ang kanya lang kasalanan ay makulit siya sa pag-iimbestiga ng flood control scam. Yun lang kasalanan niya. Kaya kinulong siya ngayon. Kaya agree ako. KKK, kuyog kaso kulong. Sige, gawin nyo. Kasuhan nyo. Then ikulong nyo si Senator Cayetano. After that, who is next? Uubusin nilang mga minority senators. Sige lang, may hangganan din ang lahat. Hindi naman kayo forever nasa puder. Malapit na po ang 2028. Sige, i-convict nyo si BP Sara kung kaya ninyo. Kaya lang, yung impeachment math, wala. Talunan sila. Bakit? They need 16 votes to convict the Vice President. Ilan lang sila? 13 lang eh. Hindi pa sila nakakasigurado na yung 13 boboto lahat ng conviction. So anong magagawa nila? Wala. Kaya malala ko yung statement ni Erwin Tulfo. Naawa daw siya kay BP Sara at ang kanyang mga anak. Dahil ang biktima daw dito sa impeachment trial is si BP Sara. Huwag na kayong maawa. Sanay na si BP Sara sa inyong panggigipit. It's been 3 years na ginigipit nyo si BP Sara. Hanggang ngayon, standing pa rin siya. The last woman standing. Huwag na kayong maawa. Maawa kayo sa inyong mga sarili.
Dahil malapit ng pagtutuos, sabi ng aming Tatay Digong, there will always be a day of reckoning. Malapit na. Kaya sige lang, laban lang, Senator Alan Peter Cayetano. Yung sinasabi nilang ebidensya, yan, Southeast Asian Games, o Senate Building, kung ano pa. Anyway, ang Diyos po ay hindi natutulog. Nakikita niya kung sino yung mga magnanakaw. Lahat tayo, wala tayong maitago sa Diyos, kasi ang illustration ko dyan, bawat buhay natin may CCTV camera inassign ng Panginoon. Yung mata ng Diyos nakatutok, all knowing, basta all knowing, omniscient, everywhere nandiyan ang Panginoon, nakikita niya. Kaya yung mga maleta gang, nako, sige kayong tanggi niyan. Pwede kayong makalusot sa court of law. Yung korte, pwede kayong hindi maparusahan pagdating ng panahon, pagharap sa hukuman ng Diyos. Diyan na, vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Kaya relax lang po tayo. God is in control. Bakit nangyayari ito? Lalo na yung pagkakulong ni Senator Jinggoy Marcoleta, sino pa, Mike Defensor. Baka bukas makalawa, yan, Cayetano na naman. Kailang may hangganan din ang lahat. Hintayin natin ang respect ng Panginoon laban sa kanila. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko dire sa balay ni Uncle Connie Linggian nga taga barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang itsura kadako sa buslot sa iyang atop nga yero. So makita gid nato nga mga dagko na gid kayo ang buslot. So gisapaw ra gid nga mga yero. So mo na ni ang pagapulihan karon sa gitabang nga yero. So muna ni ang yero nga gihatag nga napulo ka buok nga digis nga iatop nila karon. Martilyo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Og maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Sa Ginoo, Lord, nga naiparangin sa ako ang tabang sa pila ka unom ka tuig nga silipin na akong atop. O gipuli kadtong imong atop nga yero kol gi butangan lang og silupin Oh, kay tungod sa kadako sa buslot. bursot na tanan. Hmm. At sa nagtabang sa sin, Oh, sige kol. Unsa imong trabaho re kol? parang gamusor ako. Gamuso ra. Kung di ka kol makamuso, Wa gid. wala na gyud. Wala gyud. O so wala gyud ka maka-afford sa sin. Wala ko maka-approve sa sin. So karon na tabangan na ka so maayo na gyud imong atop. Mayo na.
Di na gid ka Salamat matuluan. ka lang sa So salamat kaayo, Kol.